Welcome sa Tagalog Horoscope. Dito, hatid namin ang iyong pang-araw-araw na horoscope bilang gabay sa pag-ibig, pera, trabaho, kalusugan, at swerte. Narito ang kumpletong horoscope reading para sa iyong zodiac sign sa taong 2025. Mag-subscribe na sa Tagalog Horoscope at tapusin hanggang dulo upang maging handa sa taong ito. Horoscope ng Capricorn para sa taong 2025, kasaganaan, pag-ibig, at ang nakasaad sa mga bituin. Maaaring asahan ng mga Capricorn ang paglago at katatagan sa 2025 sa aspeto ng kalusugan, edukasyon, karera, at relasyon. Ang unang kalahati ng taon ay magdadala ng mga pagtaas sa kita at pagkakaroon ng mas harmonyosong relasyon, habang ang ikalawang kalahati ay mangangailangan ng pag-ingat at masusing pagsisikap. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng disiplina at kakayahang mag-adjust, maaari nilang makamtan ang malaking progreso at kasiyahan sa buong taon. Ang taon ng 2025 ay magdadala ng mga pagkakataon para sa paglago at katatagan para sa mga Capricorn, partikular sa mga mahahalagang bahagi ng kanilang buhay. Dahil sa mga makapangyarihang impluwensya ng mga planeta, tulad ng mga galaw ni Saturn, Jupiter, Rahu, at Ketu, ang taon ay magbibigay daan sa mga positibong pagbabago sa kalusugan, edukasyon, karera, at relasyon. Bagaman ang unang kalahati ng taon ay markado ng mga positibong pagbabago sa pananalapi, mga tagumpay sa akademya, at magandang relasyon, ang ikalawang kalahati ay maghahatid ng ilang hamon na mangangailangan ng maingat at matalinong pagpaplano. Sa patuloy na disiplina, kakayahang mag-adjust, at focus, maaaring makamit ng mga Capricorn ang pinakamahusay na kinalabasan sa taon ng 2025. Pag-ibig at relasyon sa pamilya. Sa 2025, ang mga Capricorn ay makakaranas ng isang halo ng magagandang pagkakataon at ilang pagsubok sa kanilang relasyon sa pamilya at sa kanilang mga romantikong buhay. Ang unang kalahati ng taon ay magiging napaka-harmonious dahil sa impluwensya ni Jupiter sa pangalawang bahay, na magpapalago ng pagkakaisa sa pamilya, magtatapos ng mga hindi pagkakaunawaan, at magpapataas ng kanilang sosyal na kalagayan. Ang panahong ito ay magiging angkop para sa paggawa ng mga mahahalagang desisyon sa pamilya, pati na rin sa mga bagay na may kaugnayan sa kasal, kung saan ang mga pagkakataon para sa pagpapakasal ay magiging malakas hanggang kalagitnaan ng Mayo. Pagkatapos ng Mayo, ang pagpasok ni Rahu sa pangalawang bahay ay maaaring magdala ng hindi pagkakaintindihan o tensyon sa dinamika ng pamilya. Ang mga sobrang pahayag o impulsibong salita ay maaaring magdulot ng maliliit na alitan, lalo na pagdating sa mga usaping kasal ng mga anak o mga pag-uusap tungkol sa pinansya. Mula Agosto hanggang Disyembre, ang kalusugan ng isang miyembro ng pamilya ay maaaring mangailangan ng mas maraming atensyon at pag-aalaga. Ang mga romantikong relasyon ay usbong sa mga unang buwan ng taon, kung saan si Jupiter ang magdadala ng harmonya at mutual na pag-unawa. Gayunpaman, pagkatapos ng Marso, ang impluwensya ni Saturn kasama ang transisyon ni Jupiter patungo sa ika-6 na bahay ay maaaring magdulot ng emosyonal na distansya o maliliit na hindi pagkakasunduan sa mga romantikong relasyon at sa mga kasal na relasyon. Upang mapanatili ang harmonya, pinapayuhan ang mga Capricorn na magtuon sa bukas na komunikasyon, iwasan ang pagiging matigas ang ulo, at magpakita ng pasensya. Sa buong taon, ang favorable na galaw ni Venus ay magbibigay ng suporta, kaya tiyak na sa pagsusumikap, magiging matagumpay ang kanilang mga relasyon. Edukasyon. Ang mga Capricorn ay maaaring asahan ang magagandang kinalabasan sa kanilang edukasyon sa 2025, lalo na sa unang kalahati ng taon. Ang presensya ni Jupiter sa ika-5 bahay hanggang kalagitnaan ng Mayo ay magpapalakas ng kanilang intelektual na kakayahan, kaya't ito ay magiging perpektong panahon para sa mataas na edukasyon, primaryang edukasyon, at mga relihiyosong pag-aaral. Ang mga mag-aaral na malayo sa kanilang mga pamilya ay malamang na makakamtan ang makabuluhang tagumpay sa akademya,
kabilang na ang pagkakaroon ng admission sa mga kilalang institusyon o unibersidad. Ang impluwensya ni Jupiter ay magbibigay sa kanila ng tamang kaalaman, kasanayan, at disiplina upang magtagumpay sa mga larangan na kanilang pinili. Kaya't ang unang kalahati ng taon ay magiging panahon ng pagpapalawak ng kanilang mga kakayahan at oportunidad. Pagkatapos ng kalagitnaan ng Mayo, ang paglipat ni Jupiter sa ikalimang bahay ay magdadala ng ilang hamon, partikular para sa mga mag-aaral na kumukuha ng mga kursong pang-abogasya o naghahanda para sa mga kompetisyon at pagsusulit. Ang mga hamon na ito ay mangangailangan ng higit pang konsentrasyon, tamang schedule sa pag-aaral, at tibay ng loob upang malampasan ang mga distractions. Ang mga mag-aaral na may matinding dedikasyon at disiplina ay malalampasan ang mga pagsubok na ito at makakamtan pa rin ang tagumpay sa huling bahagi ng taon. Ang panahon mula Setyembre hanggang Disyembre ay hindi magiging ideal para sa eksperimento o pagtangkang pumasok sa mga bagong disiplina. Ngunit ang mga mag-aaral na patuloy na magsusumikap at magsasanay ng disiplina ay tiyak na makakakita ng progreso sa kanilang mga layunin. Sa kabila ng ilang mga pagsubok, 2025 ay nangangako ng malaking tagumpay para sa mga Capricorn na patuloy na naniniwala sa kanilang mga kakayahan at dedikasyon. Negosyo at karera. Ang pananaw ng mga Capricorn sa kanilang profesional na buhay sa 2025 ay punong-puno ng mga pagkakataon para sa pag-unlad at matatag na progreso. Hanggang Marso, ang hindi paborableng transito ni Saturn ay maaaring magpabagal sa paglago ng negosyo at magdulot ng mga hadlang. Ngunit pagkatapos ng Marso, ang paborableng impluwensya ni Saturn ay magbibigay ng tiwala at suporta sa kanilang mga pagsusumikap at makakatulong upang mapalakas ang kanilang trabaho at negosyo. Sa paglipas ng panahon, magsisimula silang makaranas ng mas magagandang pagkakataon sa kanilang karera at negosyo, lalo na kung magsasanay sila ng mas mataas na antas ng disiplina at pagpaplano. Ang transito ni Jupiter sa unang kalahati ng taon ay magiging malaking tulong sa paglago ng negosyo at pagpapabuti ng relasyon sa lugar ng trabaho. Ang paborableng aspeto ni Jupiter sa ika-10 bahay sa ikalawang kalahati ng taon ay magdadala pa rin ng mga oportunidad, ngunit mangangailangan ng mas malaking pagsusumikap at maingat na pagpaplano upang magtagumpay. Ang mga transito ni Mercury sa buong taon ay magsisilbing gabay sa pagpapabuti ng kanilang kasanayan sa komunikasyon at paggawa ng mga mahahalagang desisyon, kaya't magdudulot ito ng positibong mga kinalabasan sa kanilang negosyo at propesyon. Matapos ang Marso, magiging perpekto ang panahon para sa mga Capricorn na magpalit ng trabaho o maghanap ng bagong oportunidad sa kanilang karera. Gayunpaman, ang mga kompetitibong dinamika at mga hindi pagkakaunawaan na pinalalala pa ng impluwensya ni Rahu pagkatapos ng Mayo ay maaaring magdulot ng tensyon sa kanilang mga relasyon sa trabaho. Kaya't ang mga Capricorn ay kailangang magtuon sa epektibong komunikasyon at pamamahala ng relasyon upang mapanatili ang magandang samahan at pag-unlad sa kanilang karera. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng determinasyon at kakayahang mag-adjust, tiyak na makakamtan nila ang malaking paglago sa kanilang profesional na buhay sa 2025. Kondisyong pinansyal. Ang pananaw sa pananalapi ng mga Capricorn sa 2025 ay positibo, na may mga pagkakataon para sa paglago at katatagan. Ang taon ay nagsisimula ng maganda, na may mga pinansyal na benepisyo mula sa mga bagong proyekto at isang focus sa pag-impok. Ang transito ni Saturn sa ikalawang bahay ay sumusuporta sa patuloy na kita sa pamamagitan ng mga mutual funds, insurance, at iba pang mga investment, habang ang aspeto ni Jupiter sa bahay ng mga kita hanggang kalagitnaan ng Mayo ay nagpapalakas ng mga pinansyal na benepisyo. Sa mga unang buwan ng taon, ang mga Capricorn ay makakaranas ng mas magagandang pagkakataon sa pagpapalago ng kanilang pera, kung saan ang mga pamumuhunan sa mga matatag na instrumento ay magiging susi sa pagbuo ng kanilang kayamanan. Ang panahon mula Abril hanggang Hunyo ay lalong paborable para sa pagkakaroon ng yaman,
kita mula sa mga transaksyon sa lupa, at mga pangmatagalang pamumuhunan. Ang mga pagkakataon sa real estate at iba pang mga negosyo na may kinalaman sa lupa ay magbibigay daan sa mga bagong pag-unlad at magpapalago sa mga assets. Makikita ang mga positibong resulta sa mga pamumuhunan na matagal ng pinlano, kaya't ang mga Capricorn ay dapat samantalahin ang mga pagkakataong ito upang magpatuloy sa kanilang pag-unlad sa pinansyal na aspeto. Magiging isang magandang pagkakataon ang mga buwan ng Abril hanggang Hunyo upang ayusin ang mga nakaraang proyekto at pagtutok sa pangmatagalang layunin sa pagbuo ng yaman. Gayunpaman, pagkatapos ng kalagitnaan ng Mayo, ang paglipat ni Jupiter sa ikalimang bahay ay maaaring magpabagal sa kita, ngunit makakatulong ito upang mapanatili ang mga naipon ng kayamanan at magbigay proteksyon sa mga ito. Ang impluwensya ni Rahu ay maaaring mag-udyok sa mga Capricorn na gumawa ng mga desisyong pinansyal na mataas ang panganib, partikular na sa Mayo. Ngunit kinakailangan nilang mag-ingat at iwasan ang mga ganitong uri ng pamumuhunan upang maiwasan ang posibleng pagkalugi. Ang masusing pagpaplano at disiplina sa paggastos ay magiging mahalaga upang mapanatili ang katatagan sa pananalapi at tagumpay sa buong taon. Mga ari-arian, ang mga Capricorn ay makakaasa ng mas magagandang kinalabasan sa mga usapin ukol sa mga ari-arian at sasakyan sa 2025. Pagkatapos ng Marso, ang paborableng transito ni Saturn ay magbibigay ng suporta sa mga transaksyon sa lupa at mga deal sa ari-arian. Ang mga issue na may kinalaman sa mga naantalang transaksyon o hindi pa nalutas na usapin sa lupa mula sa mga nakaraang taon ay malamang na maresolba. Kaya't ang mga Capricorn ay magkakaroon ng magandang pagkakataon upang tapusin ang mga proyektong nakabinbin o magpatuloy sa mga pamumuhunan sa real estate. Ang mga Capricorn na may mga proyektong nauukol sa lupa at bahay ay dapat magpatuloy sa kanilang mga plano, dahil ang mga buwan pagkatapos ng Marso ay magiging pinakamainam upang simulan o tapusin ang mga ganitong uri ng proyekto. Para naman sa mga nagbabalak bumili o magpatayo ng bahay, ang panahon pagkatapos ng Marso ay magiging mas paborable, dahil ang impluwensya ni Saturn ay magbibigay ng mga oportunidad na magtagumpay sa mga transaksyon sa real estate. Gayon din, ang mga usapin ukol sa sasakyan ay magiging magaan, at magkakaroon ng mas maraming pagkakataon upang bumili ng bagong sasakyan o i-upgrade ang kasalukuyang sasakyan. Ngunit, tulad ng mga pamumuhunan sa lupa, kinakailangan ng masusing pagsasaliksik at tamang pagpaplano ng pananalapi upang matiyak na magiging maayos ang lahat ng transaksyon at matagumpay ang mga kinalabasan sa pamamahala ng ari-arian at mga aset. Ang pagiging maingat at matalino sa paggawa ng mga desisyon ay magbibigay sa mga Capricorn ng mga magagandang resulta sa kanilang mga layunin ukol sa ari-arian at sasakyan sa buong taon. Kalusugan at kagalingan. Ang mga pananaw ukol sa kalusugan ng mga Capricorn sa 2025 ay pangkalahatang paborable, at may mga makabuluhang pagbuti kumpara sa mga nakaraang taon. Ang paggamot para sa mga chronic na karamdaman ay malamang magbigay ng positibong resulta, lalo na sa pagitan ng Enero at Abril. Ang impluwensya ni Jupiter sa unang kalahati ng taon ay magbibigay ng suporta sa paggaling at magpapalakas ng pangkalahatang kalusugan. Ang mga Capricorn ay makakaranas ng mga pagpapabuti sa kanilang kalusugan, at magiging magandang pagkakataon ito upang magpatuloy sa mga plano sa kalusugan at lumikha ng mas balanseng pamumuhay. Gayunpaman, ang pangatlong aspeto ni Saturn sa ika-4 na bahay pagkatapos ng Abril ay maghihikayat ng pag-ingat, partikular para sa mga may mga ugali tulad ng labis na pag-inom ng alak, dahil maaaring magdulot ito ng mga problema sa baga. Mahalaga na magpatuloy ang mga Capricorn sa pagpapanatili ng disiplina sa pagkain at pag-iwas sa mga hindi malusog na gawi. Makabubuti rin kung magsasanay sila ng isang balanseng pamumuhay na kinabibilangan ng sapat na pahinga at regular na ehersisyo upang mapanatili ang kanilang kalusugan. Dapat nilang tandaan na ang mga simpleng hakbang tulad ng regular na ehersisyo
at pagtulog ng maaga ay malaki ang magiging epekto sa kanilang pangkalahatang kalusugan. Ang pagpasok ni Rahu sa ikalawang bahay pagkatapos ng Mayo ay maaaring magdulot ng mga hindi regular na pagkain na magreresulta sa mga minor na karamdaman tulad ng acidity at mga problemang may kinalaman sa stress sa pagitan ng Hulyo at Setyembre. Ang pagiging maagap at ang pagpaprioridad sa pag-iwas ay mahalaga upang mapanatili ang mabuting kalusugan sa buong taon. Dapat din na maging maingat ang mga Capricorn sa pagpili ng pagkain at iwasan ang mga processed na pagkain na maaaring magdulot ng mga hindi kanais-nais na epekto sa kalusugan. Ang pagtutok sa tamang pagkain, pati na rin ang pamamahinga at regular na check-up, ay makakatulong sa kanila upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang mga hindi inaasahang sakit. Mga paborableng elemento para sa Capricorn sa 2025. Sa 2025, magkakaroon ng ilang mga pagkakataon na magiging paborable sa mga Capricorn, lalo na kung kanilang gagamitin ang mga paborableng enerhiya ng mga planeta. Ang mga sumusunod ay mga elementong magdadala ng swerte at tagumpay para sa mga Capricorn. 1. Jupiter sa 5th house. Ang posisyon ng Jupiter sa unang kalahati ng taon ay magsusustento ng magandang pagkakataon sa mga Capricorn, lalo na sa aspeto ng kanilang mga relasyon, mga pag-aaral, at mga proyekto. Ang kanilang kakayahang mag-focus sa mga layunin ay magbibigay ng swerte sa mga aspeto ng buhay na may kinalaman sa edukasyon, negosyo, at kalusugan. Sa mga mag-aaral, magiging mas madali ang pag-achieve ng mga layunin sa edukasyon. 2. Venus sa 7th house. Ang Venus ay magbibigay ng kasaganaan sa mga relasyon, partikular na sa romantic relationships. Magkakaroon ng pagpapalalim ng pagmamahal at pagkakaunawaan sa pagitan ng magkapareha at pamilya. Ang swerte sa love life ay magiging makikita at maaari ding magdulot ng mga oportunidad para sa kasal at matibay na ugnayan sa pamilya. 3. Saturn sa 2nd house. Ang posisyon ng Saturn sa ikalawang bahay ay magbibigay ng lakas at disiplina para sa financial stability. Makikinabang ang mga Capricorn sa disiplina sa paghawak ng pera, kaya't makikita nila ang positibong resulta mula sa mga tamang desisyon sa pananalapi. Ang disiplina at pag-iwas sa mga impulsive na gastos ay magsisiguro ng tagumpay sa kanilang financial goals. 4. Mars sa 10th house. Ang Mars ay magsusustento ng lakas sa paggawa, kaya't magiging aktibo ang mga Capricorn sa trabaho at negosyo. Makikita nila ang mas maraming pagkakataon para sa paglago at promosyon, lalo na sa mga sektor na may kinalaman sa pamumuno at organisasyon. Ang lakas ng Mars ay magbibigay ng positibong push para sa mga Capricorn na magtagumpay sa kanilang career goals. Mga katangian na makakatulong sa Capricorn sa 2025. 1. Disiplina. Ang disiplina ay isang paunahing katangian ng mga Capricorn, at ito ang magdadala sa kanila ng tagumpay sa 2025. Sa pamamagitan ng pagtutok sa kanilang mga layunin at pag-iwas sa mga distractions, magiging madali para sa kanila na magtagumpay sa kanilang mga personal at profesional na buhay. Ang disiplina ay magtutulak sa kanila upang maglaan ng oras para sa kanilang pag-unlad at hindi mawala ng focus sa mga mahahalagang bagay. 2. Pagtitiyaga. Ang pagiging matyaga ng mga Capricorn ay magiging susi sa pag-overcome ng mga pagsubok sa 2025. Kahit na makakaranas sila ng mga hamon, ang kanilang kakayahang maghintay at magsikap ng tuloy-tuloy ay magdadala ng magagandang resulta sa dulo. Ang pagtitiyaga ay makakatulong sa kanilang maabot ang mga pangmatagalang layunin, tulad ng pagkakaroon ng matagumpay na karera at stable na kalusugan. 3. Kakayahang magplano. Ang mga Capricorn ay natural na mahusay sa pagpaplano at organisasyon. Sa 2025, ang kanilang kakayahan sa strategic planning ay magbibigay ng malalaking oportunidad para sa kanila. Ang pagkakaroon ng maayos na plano at mga layunin ay magsusustento ng tuloy-tuloy na pag-unlad sa kanilang buhay, mula sa mga personal na relasyon hanggang sa kanilang karera.
4. Responsibilidad. Isang katangian ng mga Capricorn ay ang kanilang malakas na sense of responsibility. Ang kanilang kakayahan na magtrabaho ng may malasakit sa kanilang mga pamilya, trabaho, at mga kaibigan ay magdadala sa kanila ng tagumpay sa 2025. Ang pagiging responsable at tapat sa kanilang mga tungkulin ay magbibigay ng mga oportunidad sa mga Capricorn upang makuha ang respeto at tiwala ng iba na magpapalago sa kanilang personal at profesional na relasyon. 5. Pagiging praktikal. Ang pagiging praktikal ng mga Capricorn ay magbibigay daan sa kanila upang magtagumpay sa 2025. Sa kanilang kakayahang mag-isip ng matalino at gumawa ng mga praktikal na desisyon, magiging madali para sa kanila na maiwasan ang mga risks at magtagumpay sa kanilang mga financial at career goals. Ang pagiging grounded at hindi madaling padala sa emosyon ay magpapahintulot sa kanila na magtagumpay sa mga aspeto ng buhay na nangangailangan ng rational na pag-isip. Sa pamamagitan ng pag-leverage ng mga paborableng elemento at pagpapakita ng mga katangiang ito, magtatagumpay ang mga Capricorn sa 2025 at magkakaroon ng mas maraming pagkakataon para sa personal at profesional na pag-unlad. Buwan ng pagsusuri, Enero, magtuon ng pansin sa paggaling ng kalusugan at pagpaplano ng pananalapi. Makikita ang mga positibong resulta sa edukasyon at relasyon. Ang mga Capricorn ay magkakaroon ng mga pagkakataon upang magpatuloy sa kanilang mga personal na layunin habang tinutulungan ang kanilang katawan na magpagaling. Pebrero, patuloy ang pag-usad sa karera at negosyo. Mahalagang bantayan ang mga gawi sa pagkain upang mapanatili ang kalusugan. Ang pagkakaroon ng maayos na dieta at disiplina ay makakatulong upang maiwasan ang mga problemang dulot ng hindi malusog na pagkain. Marso, ang paborableng transito ni Saturn ay magbibigay ng kumpiyansa sa mga Capricorn. Ang mga usapin sa ari-arian ay makakaranas ng progreso. Dapat silang mag-focus sa pagpapalago ng kanilang personal at profesional na buhay, pati na rin sa kanilang pisikal na kalusugan. Abril, makikinabang sa mga pinansyal na benepisyo at mga pag-unlad sa karera. Iwasan ang mga pamumuhunan na may mataas na panganib upang mapanatili ang katatagan sa pananalapi. Ang pag-iwas sa mga pamumuhunan na hindi sigurado ay makakatulong upang mapanatili ang kalusugan ng kanilang yaman. Mayo, ang paborableng aspeto ni Jupiter ay magpapalakas ng relasyon at magbibigay ng positibong resulta sa mga negosyo. Isang magandang panahon ito para sa pagpapalago ng personal na ugnayan at pagpapalakas ng mga pakikipag-ugnayan sa mga mahahalagang tao sa kanilang buhay. Hunyo, magiging promising ang mga pagkakataon para sa akademikong tagumpay at transaksyon sa mga ari-arian. Ang mga isyu sa kalusugan ay bahagyang magaan na sa panahong ito, kaya magandang pagkakataon ito para magpatuloy sa pagpapabuti ng kalusugan at personal na buhay. Hulyo, maaaring makaranas ng mga hamon sa pamamahala ng stress at mga desisyong pinansyal. Ang pagpapakita ng disiplina at maingat na pagpaplano ay magiging susi upang malampasan ang mga pagsubok na ito. Patuloy na mag-focus sa tamang disiplina sa pagkain at pamumuhay upang manatiling malusog. Agosto, ang mga relasyon sa pamilya ay mangangailangan ng pansin at pag-aalaga. Magpapatuloy ang mga positibong pagbabago sa mga usapin ukol sa ari-arian. Dapat maging mas maingat ang mga Capricorn sa pagpili ng mga proyekto at mga desisyon na may kinalaman sa kanilang pamilya at ari-arian. Setyembre, ang kalusugan ay magsisimulang mag-stabilize, ang progreso sa edukasyon ay mananatiling steady. Isang magandang panahon ito upang magpatuloy sa mga layunin sa akademya at mag-focus sa pagpapabuti ng pisikal na kalusugan sa pamamagitan ng regular na ehersisyo at tamang pagkain. Oktubre, magkakaroon ng mga pagkakataon para sa pag-unlad sa karera. Dapat magpatuloy sa pagiging maingat at maayos sa mga desisyong pinansyal.
Isang magandang panahon ito para sa mga Capricorn na magsimula ng mga bagong proyekto o magpatuloy sa mga proyekto na magbibigay sa kanila ng tagumpay. Nobyembre, ang mga relasyon sa pagmamahalan ay lalago at magtatagumpay. Magtuon sa mga long-term na layunin at magpatuloy sa pagpapalago ng personal at profesional na buhay. Ang pag-focus sa mga layunin sa buhay ay makakatulong upang magtagumpay sa personal na aspeto. Disyembre, isang malakas na pagtatapos ng taon, puno ng tagumpay sa mga personal at profesional na endeavors. Ang pagsusumikap at disiplina sa kalusugan at pag-iisip ay magbibigay ng magandang pagtatapos sa taon. Pangunahing buod, kalusugan. Ang kalusugan ng mga Capricorn ay makakaranas ng makabuluhang mga pagpapabuti sa 2025. Gayunpaman, kinakailangan nilang iwasan ang mga hindi malusob na gawi at mag-focus sa preventive care upang mapanatili ang kanilang magandang kalusugan. Ang mga simpleng hakbang tulad ng pagkain ng tama, regular na ehersisyo, at tamang pahinga ay makakatulong upang maiwasan ang mga sakit at magbigay ng mas matatag na kalusugan. Mas magiging magaan ang taon kung patuloy nilang bibigyan ng pansin ang kalusugan, lalo na sa pamamagitan ng pagpaplano ng kanilang pagkain at pamumuhay. Magiging mahalaga din ang pagsunod sa mga medical na check-up at pag-iwas sa mga bisyo na makakasama sa katawan upang mapanatili ang mga pagbuti sa kalusugan. Karera, magkakaroon ng positibong progreso ang mga Capricorn sa kanilang karera ngayong 2025, kasama ang mga pagkakataon para sa mga job changes at paglago sa negosyo. Ang pagpapakita ng disiplina, pagiging adaptable, at pagiging proactive ay makakatulong sa kanilang tagumpay sa trabaho. Pagkatapos ng Marso, magiging magaan para sa kanila na magtamo ng mga oportunidad, kaya't dapat nilang gamitin ang mga pagkakataong ito upang mapalago ang kanilang propesyon. Mahalaga na magpatuloy sa pagpapakita ng magandang performance at focus sa mga proyekto, kaya't makakamtan nila ang kanilang mga layunin sa trabaho. Ang mga Capricorn ay dapat maging handa sa mga pagbabago at pagkakaroon ng bagong pananaw sa kanilang mga karera. Edukasyon, magiging maganda ang taon para sa mga Capricorn na nagnanais na magpatuloy sa kanilang higher studies o maghanda para sa mga competitive exams. Ang unang kalahati ng taon ay magbibigay ng mga positibong resulta, at sa mga estudyante na may dedikasyon at sipag, ang 2025 ay magiging isang taon ng tagumpay sa larangan ng edukasyon. Subalit, pagkatapos ng Mayo, kailangan nilang magpakita ng mas mataas na antas ng disiplina at konsentrasyon sa kanilang mga pag-aaral, lalo na sa pagharap sa mga hamon sa mga pagsusulit o pagnanais ng mataas na marka. Makakamit nila ang kanilang mga layunin kung magsusumikap silang pagbutihin ang kanilang kaalaman at maghanap ng gabay mula sa mga eksperto sa kanilang larangan. Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang mga layunin at pagpupunyagi, matutulungan nila ang kanilang sarili na magtagumpay sa kanilang edukasyonal na aspeto. Pananalapi, sa usapin ng pananalapi, ang mga Capricorn ay may magandang pagkakataon na makaranas ng favorable na kinalabasan sa 2025. Makikinabang sila sa pamamagitan ng disiplina sa paggastos at maingat na pagpaplano. Ang pagpapakita ng pagiging responsable sa kanilang pera ay magbibigay ng financial stability sa buong taon. Mahalaga na maglaan sila ng bahagi ng kanilang kita para sa mga long-term investments at mag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos. Kung ang kanilang mga desisyon sa pananalapi ay well thought out, magkakaroon sila ng malaking benepisyo sa dulo ng taon. Makakamtan nila ang kanilang mga layunin kung patuloy nilang i-apply ang disiplina at pag-ingat sa pamamahala ng kanilang yaman. Relasyon. Sa mga relasyon, ang mga Capricorn ay magkakaroon ng malalakas na ugnayan sa kanilang pamilya at romantikong buhay sa unang kalahati ng taon. Ang mga relasyon ay magiging mas matibay, puno ng pagmamahal at suporta. Gayunpaman, pagkatapos ng Mayo, magkakaroon ng ilang mga hamon sa relasyon na mangangailangan ng pasensya at pag-unawa.
Ang mga Capricorn ay kailangang magpakita ng malasakit at pagpapakita ng pagmamahal upang mapanatili ang balanse at pagkakaunawaan sa kanilang mga relasyon. Mahalaga na maging bukas sa komunikasyon at lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan ng maayos upang mapanatili ang harmonya sa pamilya at sa mga romantic partners. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng positibong pananaw at patuloy na pagpapakita ng malasakit, magiging matagumpay ang kanilang mga relasyon sa buong taon. Ari-arian, may mga magandang pagkakataon ang mga Capricorn pagdating sa mga ari-arian at sasakyan, lalo na pagkatapos ng Marso. Magiging favorable ang mga transaksyon na may kinalaman sa lupa at mga ari-arian. Ang mga hindi natapos na deal o mga transaksyon mula sa nakaraan ay magkakaroon ng resolusyon, kaya't magiging magandang panahon ito para tapusin ang mga pending na proyekto o pamumuhunan. Kung may planong bumili o magtayo ng bahay, ang post-Marso na panahon ay magiging magaan at puno ng oportunidad. Ang mga sasakyan at iba pang movable assets ay magkakaroon din ng mga magagandang pagkakataon na makuha o mapaganda. Kaya't magiging magandang panahon ito upang mag-upgrade o mag-invest sa mga bagay na makikinabang sa kanilang personal at profesional na buhay. Ang tamang research at planning ay magiging susi upang magtagumpay sa mga transaksyon na may kinalaman sa mga ari-arian at asset. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga paborableng pagkakataon at pagtugon sa mga hamon ng proactive na paraan, maaaring gawing matagumpay at puno ng paglago at kasiyahan ng mga Capricorn ang 2025. Panalangin ng manifestasyon para sa swerte, kalusugan, kasaganaan, at pagyaman ng Capricorn sa 2025. Panginoon, Amang makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba at buong puso. Sa pagsalubong namin sa taon ng 2025, kami po ay humihiling ng iyong gabay at biyaya upang magtagumpay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Panginoon, kami po ay humihiling ng swerte at mga pagkakataon. Naway magbukas ang mga pintuan ng mga positibong oportunidad, at bigyan niyo kami ng kakayahang makilala at magamit ang mga pagkakataong ito para sa aming pag-unlad. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, patnubayan po kami na mapili ang tamang desisyon at magtagumpay sa lahat ng larangan. Kami po ay humihiling din ng kalusugan, isang malusog na katawan, isipan, at kaluluwa. Naway magpatuloy ang aming pag-recover at makamtan ang optimal na kalusugan sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ipinagpapasalamat namin ang bawat araw na kami ay may lakas at kalusugan, at kami po ay humihiling na maging mas maingat kami sa aming mga desisyon upang mapanatili ito. Panginoon, kami rin po ay humihiling ng kasaganaan at pagyaman sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Naway ang mga pagkakataon sa negosyo, trabaho, at mga personal na proyekto ay magtagumpay at magdulot ng tamang benepisyo. Ipagkaloob ninyo po sa amin ang kakayahan upang magplano ng maayos, magtipid, at mamuhay ng may kasaganaan, at hindi lamang sa material na bagay kundi pati na rin sa mga bagay na mahalaga sa buhay. At Panginoon, kami po ay humihiling ng abundansya ng pagmamahal, kasiyahan, at kagalakan. Naway mapuno ng magagandang relasyon ang aming buhay, at maging makulay at masaya ang bawat araw namin sa piling ng aming pamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob ninyo sa amin. Hinihiling namin na sa 2025, magtagumpay kami sa lahat ng aspeto ng buhay, sa kalusugan, trabaho, relasyon, at pinansyal na aspeto. Naway gabayan po ninyo kami sa bawat hakbang, at maging bukas kami sa pagtanggap ng iyong mga biyaya at pagtutok sa aming layunin. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang sawang pag-ibig at patnubay. Naway magpatuloy kaming magtagumpay at magdala ng liwanag at kasiyahan sa aming buhay at sa buhay ng iba. Amen. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw.
Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.